Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa lugar namin na matatagpuan sa isang bayan sa Mindoro. Sa mga panahon po na ito, ako ay nasa 16 na taong gulang at yung ate ko ay nasa 23 anyos na. Dalawa lang din po kaming magkapatid. Hindi na ako nasundan. Kakaiba po ang karanasan namin ito sapagkat si ate ay natipuhan ng isang nilalang na hindi nakikita ng ating hubad na mga mata. Maliban dito ay meron din kaming naranasan sa aswang nung nasa bingit na talaga ito ng kamatayan. Hindi namin ito makakalimutan at maraming salamat po sa ibibigay niyong oras. Sisimulan ko na ang kwento. Nagsimula ang lahat ng ito taong 1998, buwan ng Pebrero. Isang hapon ay dumating si ate sa bahay na merong dalang mga rosas kasi araw din ng mga puso. Binigay niya ito kay nanay at lola. Pero kami ni tatay ay binigyan niya ng pera. Pambili daw ng gusto namin. Nagtatrabaho na rin siya sa isang opisina na malapit lang sa aming bayan. Talagang masiyahin po itong si ate. Mapagmahal at magaling makisama sa mga taong nasa kanyang paligid. At hindi ko maitatanggi na mistisa po itong ate ko, lalo na sa mga panahong to. Maputi, matangkad, at may namumulang-mulang mga pisngi. Subalit ako ay parang pinaglihi sa isang kambing. Joke lang. Sabi nga ng mga taga doon sa amin, parang ampun daw ako. Kasi hindi kami magkahawig ni ate. At maliban sa mga ganitong katangian, napakabait din niya at mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang. Lalo na po sa akin. Sa katunayan, ini-spoiled niya po ako. Lalo na sa tuwing darating ang kanyang sahod. Lahat ng gusto ko, bibilhin niya. Hanggat kaya daw ng kanyang budget. Ganito po si ate. At namimiss ko na nga siya. Kinagabihan, eksakto 9:00, ay nagreklamo ito na masakit daw ang kanyang tiyan. Nagising kaming lahat noon kasi umiiyak na ito. Pagkarating ko naman sa kanyang kwarto, ay nakita ko siyang pinagpapawisan at nagtanong naman si nanay kung meron ba siyang dalaw. Pero ang sabi niya tapos na daw. Nagtanong naman si tatay kung ano ang kanyang kinain sa araw na yon. Pero wala naman siyang ibang kinain bukod sa ulam naming isda at gulay. At kung nalason man daw ito, di sana kaming lahat ganun din. Iisa lang din naman ang tubig na iniinom namin. Habang lumilipas sa mga oras, ay palala ng palala ang nararamdaman ni ate. Hanggang sa napagpasya namin na dalhin ito sa bahay paggambutan para makasigurado. Bali si nanay, tatay at ate lang ang tutungo doon
sapagkat single na motorsiklo lamang ang meron kami. At hindi nga nagtagal ay umalis ang mga ito. Pero ang sabi ko naman kay Lola, tatawagin ko ang aking kababata para kami ay mahatid sa bahay pagamutan. Gigisingin ko ito at hihinga ng pabor para kay ate. Bago naman ako lumabas ng bahay, ay naghilamos muna ako sa likod kasi nandoon ang poso namin. At bago pa man ako makalabas sa pinto ng kusina, ay meron akong nakitang figura na tao na lumabas doon. At saka naglaho ito sa dilim. Matangkad po siya at nakasuot ng magarang damit. Pero hindi ko nakita ang kanyang mukha nang dahil nakatalikod dito. Tinawag ko naman si Lola at sabi ko, merong taong lumabas sa likod ng bahay. Kaya naman lumabas kaming dalawa para hanapin. Pero wala kaming makita. Baka namamalikmata ka lang, iyo. O baka puyat lang yan. Sabi ng aking lola at tumangon na lamang ako sa kanya. Pagkatapos ko ngang maghilamos, ay agad akong tumungo sa bahay ng aking kababata at tawagin na lang nating Romeo. Pinahintulutan naman kami ng kanyang mga magulang at saka bumiyahe kami papuntang bahay pagamutan. Pagkarating naman namin doon, ay nakita namin si nanay, tatay at ate na naglalakad na palabas. Nakita naman namin si ate na parang normal na ang kanyang nararamdaman. Kaya takang-taka naman kami ni Lola. Pagkababa namin ng motorsiklo, ay agad kaming nakita ni tatay. Bumalik na tayo sa baryo kasi nawala daw ang sakit sa kanyang tiyan. Sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Iya, ayos ka na ba? Tanong naman ni Lola. Ayos na po ako, la. Unti-unti lang namang nawala nung papunta pa lamang kami dito. Hindi ko nga po maintindihan. Sagot naman ni ate sa kanya. Ay, ang bilis ah. Oo siya. Bumalik na lamang tayo sa bahay. Lumalalim ng gabi. Sagot pa ni Lola at agad naman kaming bumiyahe pa uwi. Pagkarating naman namin sa bahay, ay agad kaming nakaamoy ng napakabangong luto. At 100%, sigurado po kami na nanggagaling po talaga sa loob ng aming bahay. Kahit si Romeo ay nagsabi na nagutom ito bigla. At ang akala nga niya, nagluto daw kami bago kami umalis ng bahay. Maya-maya lang ay nagpaalam din po ito at nagpasalamat naman kami sa kanya. Bandang 1:00 ng madaling araw ay pumasok na kami sa aming mga kwarto. Meron po kaming kanya-kanyang mga kwarto kasi medyo malaki yung bahay namin at gawa sa matibay na mga kahoy. Ito po yung mga sinaunang mga materyales. Medyo marangya po ang buhay namin sa mga panahong ito. Meron po kasi mga negosyo ang aking lola. Meron silang palaisdaan at manukan. Yun nga lang, wala pang kisame ang bahay namin. Kaya kung meron mang magsasalita sa bawat kwarto, ay madidinig po talaga. Kasi may siwang sitas ng bawat dingding na pumapagitan sa aming mga silid. Walang ano-ano ay narinig kong nagsasalita si ate na tila ba meron po itong kausap. Normal naman ang pag-uusap ang aking nadidinig at tila ba merong nagpapakilala sa kanya. Ayos lang ako. Tisay ang tawag nila sa akin dito. Ikaw, anong pangalan mo? Taga saan ka? Narinig kong sabi ni ate, kaya naman bumangon ako. Pinakinggan ko pa ang kanyang mga sinabi at Sir Chris, nung narinig ko ang mga salitang ito. Huwag mo kong hawakan ng ganyan. Hindi tayo magkakilala. Lumayo ka sa akin. Huwag. Ay agad akong tumungo sa kanyang kwarto
at nakita ko rin na kakalabas lang ni nanay at tatay. Nang mabuksan namin ang pinto ng kanyang kwarto, ay nakita namin si ate na nagsasalita habang tulog. Nakapikit po ang kanyang mga mata. At nang makapasok naman kami, ay huminto lang din naman siya sa pagsasalita. Pero hindi nagtagal, ay narinig na namin ang kanyang paghilik. Tulog na ata. Baka nananaginip lang yan. Hayaan nyo na. Sabi ni tatay at tumango naman kami sa kanya. Nakangiti naman kami habang naglalakad palabas ng kwarto. Iinom po muna ako ng tubig sa kusina. Muna na po kayo. Sabi ko naman sa mga ito at tumango naman ang dalawa. Pagkarating ko nga sa kusina, ay agad akong uminom ng tubig. Sa kalagitnaan ng aking pag-inom, ay bigla namang nanindig ang aking mga balahibo at saka nakaamoy ako ng mabango. Para bang galing sa isang bulaklak na talagang nakaka-relax o insenso. Pero sa kabila nito, ay papatulugin ka talaga ng amoy na to. Nakakaantok. Hanggang sa nakarinig ako ng isang yapak sa aking likuran. Isang beses lang iyon. Pero sigurado ako, nagawa ito ng isang tao. Kung pagbabasehan ng tunog at nararamdaman ko ang kanyang presensya, alam kong nasa likod ko siya at nadidinig ko ang kanyang paghinga. Nakabukas din po ang ilaw sa mga sandaling ito, kaya naman lumingon ako bigla para makita ko siya. Hindi ko naman alam ang aking gagawin nang dahil sa sobrang pagkabigla. Matangkad po siya at kung ano ang kanyang kasuotan nung una ko siyang makita, ganun din sa mga sandaling ito. Pero malabong kanyang muka at wala po siyang anino. At makalipas na siguro ang 2 segundo, ay biglang namatay ang ilaw. Sigurado po ako na siya yung nakita ko bago kami tumungo sa bahay paggamutan. Siya yung lumabas sa kusina. Pagkatapos namang mamatay ang ilaw, ay hindi ko na siya nakita. Napatakbo naman ako sa kwarto ng aking mga magulang at sinabi kong tungkol dito. Lumabas pa ng bahay si tatay para hanapin ang sinasabi kong nilalang. Pero wala siyang makita. Sigurado ka ba na wala bigla? Tanong ng aking tatay. Oo po, Nay. Hindi po ako namamalikmata. Sigurado po ako. Sagot ko naman sa kanya at hindi na ako makabalik sa aking pagtulog. At habang tumatambay ako sa loob ng kanilang kwarto, narinig ulit namin si ate na nagsalita. Kaya naman pinuntahan namin ito hanggang sa napagpasya ni nanay na doon na muna tumambay sa kwarto ni ate. Pero magmula nung tumambay kami doon ay hindi na ulit namin siya narinig. Sa pagsikat naman ng araw ay nagsabi ako sa aking mga magulang na babawi muna ako ng tulog kasi puyat na puyat ako at tamang-tama din na linggo ang araw na ito at wala kaming pasok. Nagising naman ako bandang 4:00 ng hapon. Makalipas ang 4 na araw, ay napansin namin na si ate ay unti-unting pumayat. Nawalan na rin siya ng gana sa pagkain. Pinatignan namin ito sa bahay paggamutan pero ang nakapagtataka, normal naman daw ang lahat at wala itong sakit. Makalipas naman ng 1 linggo, isang gabi, tinamaan po si ate ng mataas na lagnat. Sa tuwing hahawakan namin ito, ay mararamdaman talaga na nanginginig ang kanyang buong katawan. Nababalisa din po ito at hindi mapakali habang nakatingin sa kanyang paligid.
Lumalalim na rin ang kanyang mga mata at hinahabol na niya ang kanyang hininga. At nararamdaman naming lahat na ito na talaga ang huling gabi ni ate. Hanggang sa nagsabi si tatay na dalhin daw namin si ate sa bahay pagkamutan kasi baka maagapan. Pero malakas naman ang kutob ni Lola na isang albularyo ang kanyang kailangan. Kasi napapansin namin na umiibang kanyang kilos at meron kaming nararamdamang presensya sa bahay namin araw-araw. Nang buhatin namin si ate ay nagpupumiglas ito. Ang lakas po niya at mapapasabi ka na parang hindi siya babae at parang dobling lakas niya kaysa kay tatay. Sa katunayan, natamaan pa niya ako sa aking mata at ilang minuto akong nakayuko nang dahil sa sobrang sakit. Nagsabi naman si tatay na siya na lang daw ang tatawag ng albularyo at kami na daw ang bahala kay ate. Tumango naman kami sa kanya at agad niyang pinaharurot ang motorsiklo. Habang binabantayan namin si ate, nakakarinig po kami ng tunog ng baboy na nanggagaling sa likod ng aming bahay. Sa mga panahon po na ito, kahit puntahan pa ang mga bahay ng aming mga kabaryo, ay wala ka talagang makikitang baboy. Kasi yung pangunahing hanap buhay doon ay ang pangingisda. Malapit po kasi kami sa dalampasigan. Pero namang mga manok at bibe. Pero baboy wala. Nay, baka inaaswang yung anak namin. Pabulong na sabi ng aking ina at parang iiyak na po ito. Yan din ang kutob ko. Pero maliban dito, meron talaga akong nararamdamang kakaiba sa kwarto na ito. Parang meron tayong kasama dito na hindi lang natin nakikita. Sagot naman ni Lola. Talagang kinilabutan kami sa mga sandaling ito at hindi namin alam ang aming gagawin. Hanggang sa isang kalabog ang narinig namin at nasundan ito ng tunog ng baboy na sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa bubong. At sigurado kami na isa po itong baboy. Saan ka ba makakakita ng baboy na tumalon sa bubong? Doon lang sa amin. Kaya sa mga sandaling ito ay sigurado kami na isa itong aswang. Pero mabuti naman at nakabalik agad si tatay at kasama na niya ang albularyo. Pero nasa labas pa lamang ang mga ito ay narinig na namin na nagsasalita ang albularyo at parang pinapalayas niya ang aswang na nasa bubungan kasi nakita daw nila ito. Hanggang sa nakarinig kami ng lundag sa likod ng bahay at yung albularyo ay tumakbo papunta doon. Meron siyang hawak na punyal at ayon sa kanya, espesyal po ito. Pagkabalik naman niya sa loob ng kwarto, ay agad siyang nakaramdam ng mabigat at pasulyap-sulyap ito sa gilid ng aparador na tila ba merong nakikita. Lubayan mo ng babaeng ito. Hinding-hindi kayo magkakasundo. Hayaan mo na siyang mabuhay sa mundong ito. Biglang sabi ng albularyo at agad naman siyang umusal ng mga dasal na hindi namin maintindihan. Maya-maya lang ay kumalma si ate at nakita ko na naging komportabling albularyo. Nilapitan niya si ate at binulungan. Pagkatapos nito ay pinasuot niya kay ating isang maliit na medalyon na kasing laki lamang ng piso. Sa'yo na yan, sabi ng albularyo at dito na kumalmang lahat. Ayon naman sa kanya, inaaswang daw si ate kasi malapit na daw itong mamatay at meron siyang sakit. At yung nilalang naman na gustong kumuha sa kanya ay isang elemento na merong gusto sa kanya. Siya rin daw ang dahilan kung bakit ito nagkakasakit. Kaya magmula sa gabing ito ay naging alerto kaming lahat at halos araw-araw noon ay pumupunta sa bayang albularyo para kumustahin si ate. Pero habang lumilipas ang mga araw ay nagiging maayos ang pakiramdam ni ate
at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang pangangatawan. At ang dati niyang pag-uugali na masiyahin ay bumalik din. Hanggang sa naging tahimik na ang lahat at hindi na naulit ang karanasang ito. Taong 2015, pumanaw po si ate nang dahil sa isang sakit. Bata pa po siya, pero wala tayong magagawa kasi hanggang doon na lang kanyang buhay. Dito ko na po tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo palagi at more power sa inyong channel.